ko na lang mula sa iyo ay ang invitation mo sa kasal ng bunso mong anak, nakangiting sagot ni Mommy Carissa. Nako, mukhang malapit na din. Mangyari iyon, bestie. Hay talaga. Naman parang kailan lang ang bilis ng paglipas ng panahon. Pareho na tayong senior citizen at malapit ka nang magkakaroon ng apo sa tuhod, bestie. Naunahan mo na naman ako, nakangiting sagot naman ito kay Mommy Carissa. Ihim. Since tapos na ang ceremony, papasok na muna kami ng villa mom, tita. Kailangan makapagbihis ni Veronica ng komportableng damit, paalam ni Rafael habang magkahawak kamay kami. Mabuti na lang at natapos din ang batian na nangyayari at nasa kanyang nakalaan na table ang mga bisita para kumain. Sige, bumalik ka agad kayo ha. Kailangan niyong iistima ang mga bisita niyo. Isa pa nabanggit ng daddy niyo na formal din natin na ipakilala si Veronica sa ating mga malalapit na kaibigan at mga kasusyo sa negosyo, nakangiting sagot ni Mommy Carissa. Tumango lang si Rafael at iginya na ako palayo sa lahat. Diretso kaming naglakad patungo sa villa para makapagbihis ako ng damit. Medyo mabigat kasi itong wedding gown ko at napansin marahil ni Rafael na hindi na ako komportable. Gusto kong maluha habang tinititigan ang babaeng pinakamamahal ko na naglalakad palapit sa akin. Si Veronica, napakaganda niya sa suot na wedding gown. Sa wakas dumating na din ang araw na matagal ko nang pinakahihintay. Ang araw ng aming kasal. Alam kong nabigla ito dahil wala itong kaalam-alam sa mangyayari ngayong araw. Wala din itong kamalay-malay na pasikreto naming inaasikaso ang masayang araw na ito. Ang alam lang ni Veronica ay magbabakasyon lang kami ngayon dito sa resort. Well, deserved niya ang ganito kalaking sorpresa. Mabuti na lang at very cooperative sila mommy at daddy, pati na din ang mga kapatid ko sa plano kong ito. Walang ni isa man sa kanila ang nadulas para mabanggit kay Veronica ang tungkol sa plano kong surprised wedding namin. Pinili ko talaga na dito sa resort ganapin ang wedding namin dahil alam ko kung gaano memorable kina mommy at daddy ang lugar na ito. Gift ni daddy ang resort na ito kay mommy noon pagkatapos nilang malagpasan ang masalimuot na nangyari sa kanilang buhay at gusto kong maging inspirasyon ang pagsasama nila para maging masaya din kami ni Veronica hanggang sa pagtanda namin. Piling-pili ang mga bisita na imbitado. Gusto ko sanang gawing private ang kasal namin at tanging pamilya at malalapit lang na kaibigan ang imbitahan, pero since nag-insist ang mga kapatid ko at sila mommy at daddy na ilabas ito sa publiko para naman malaman ng lahat na ikinasal na ang bunsong anak ng mga Villarama. Nag-imbita din sila ng ibang media personnel para kumuha ng ilang detalye tungkol sa kasal namin. Awari ako kung ano ang katungkulan ng pamilya namin sa lipunan. Isa kami sa pinakamayaman at makapangyarihang pamilya ng bansa, at ang pagpapakasal kong ito ay malaking balita sa business world. Alam ko din na maraming magtataas ng kilay sa biglaang kasalan na nangyari, pero wala na akong pakialam pa. Ang importante sa akin ngayon ay ang makasama habang buhay ang babaeng mahal ko. Pagkalapit nito sa akin, kasama ng kanyang mga magulang, pigil ko ang sarili kong yakapin ito. Ewan ko ba, palagi naman sana kaming magkasama, pero hindi talaga ako nagsasawa na titigan ang maganda nitong mukha. Bagay na bagay sa kanya ang suot niyang gown. Lalong nangibabaw ang ganda nitong taglay, kaya naman hindi ko maiwasan na mapangiti. Si tatay na mismo ang nag-abot ng kamay ni Veronica sa akin. Nakangiti ko naman itong tinanggap at pagkatapos ng madamdaming palitan ng promises, sabay na kaming humarap sa altar. Sa sobrang tuwa na nararamdaman ng puso ko, hindi ko natuloy na pagtuunan pa ng pansin ang mga sinabi ng pari sa amin. Wala kasi akong ibang ginawa kundi sulyapan ang babaeng mahal ko. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, masaya ako sa natanggap naming pagbati mula sa lahat ng bisita at pamilya. Nararamdaman ko ang pagod ng asawa ko, pero nakangiti pa rin ito sa harap ng maraming bisita. Alam kong katulad ng nararamdaman ko, masayang-masaya din ito. Muli kong hinawakan ang kamay nito. Kaagad kong nakapa ang wedding ring nito, kaya naman itinaas ko ang kamay niya at tinitigan ang kanyang daliri. Bagay na bagay sa kanya yon. Isang patunay lang na pag-aari ko na siya. Nabawal ng pagpantasyahan ng kahit sinong lalaki si Veronica dahil nakatali na siya sa akin. May mga ilang bachelors, businessman din kaming mga bisita. Mga anak-anak na din sila ng mga kasosyo ni daddy noon at hindi nakaligtas sa mga mata ko kung paano nila titigan ang asawa ko. Alam kong gandang-ganda sila sa asawa, pero sorry na lang sila, pag-aari ko na ang babaeng nasa tabi ko ngayon. Tired, masuyo kong tanong kay
Veronica, habang naglalakad kami pabalik ng villa. Naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak nito sa palad ko kaya naman pinisil ko iyon. Saglit itong huminto sa paglalakad at tumitig sa akin sabay tango. Yes, pero masaya. Grabe ka, ang hilig mo talaga akong isurprise, sagot nito. Hinawi ko muna ang ilang hibla ng buhok na nalaglag sa kanyang noo bago ako sumagot. I love surprises. At kaya kita gustong palaging isurprise dahil lalo kang gumaganda sa paningin ko kapag nagugulat ka, nakangiti kong sagot sa kanya. Kunwari inirapan ako nito at nagpatuloy na sa paghakbang kaya kaagad akong napasunod sa kanya. Mabuti na lang nagkasya sa akin ang wedding ring natin dahil kung hindi talaga ako sasagot ng ido kanina. Ipaparschedule ko talaga itong kasal natin, seryosong sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Ngayon ko lang kasi narinig sa kanya ang mga ganitong linyahan. Hindi ko na malayan na napatigil na pala ako sa paglalakad habang nakatitig kay Veronica. Anong sabi mo? Tanong ko. Seryoso yarn, sagot nito. Ngiti-ngiti ito sa akin na parang tuwang-tuwa sa nakikitang ekspresyon ng mukha ko. Marahan akong napabuntong hininga. Nagulat pa ako nang bigla nitong pitikin ang ilong ko. Pagkatapos narinig ko ang malakas na pagtawa nito. Napakaseryoso ng asawa ko. Bawal ba akong mag-joke? Hindi ba nakakatawa? Narinig ko pang wika sabay taas ng kanyang daliri na may suot na wedding ring. Ang ganda kaya ng ring na ito. Lahat naman na binigay mong alahas sa akin, lalo na kapag singsing ka siya natatawa nitong wika. Unti-unti ko namang na-realized ang ibig nitong sabihin. Hays, bakit nga ba napaka-serious ko sa mga ganitong usapin? Maybe because hindi ako sanay na binibiro ng ganito ng mahal ko. Minsan na lang pala ito magbiro kaya sakyan ko na. Baka mamaya magtampo pa sa akin eh. Moody pa naman daw ang mga buntis. Pabago-bago ang hormones kaya ang bilis din magbago ng ugali. Nabanggit niya ni Mommy sa akin na maswerte pa rin ako dahil hindi ako nakakatikim ng pagsusungit mula kay Veronica. Hindi din ako nito pinapahirapan na hanapin ang kanyang mga cravings. Sila ate daw kasi noon kawawa sa kanila ang kanilang mga asa-asawa dahil kung ano-anong hinahanap na mga pagkain kapag naglilihi. Ibang-iba na ngayon ang ugali ng Veronica ko. Mas lalo itong naging sweet sa akin. Mas lalo nitong ipinapakita sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Ikaw talaga. Nagulat lang ako. May itinago ka palang kapilyahan ha? Baka kung ako ang magbiro sa'yo, hindi ka makakatayo kinabukasan sa kama, nakangisi kong sagot sa kanya. Kaagad kong napansin ang pamumula ng pisngi nito kaya natawa ako. Joke lang, hindi pa mangyayari ang nasa isip mo ngayon. Baka tamaan ang ulo ni baby natatawa kong wika sabay kindat sa kanya. Kaagad naman ako nitong pinaningkitan ng mga mata kaya naman lalo akong natawa. Ang cute talaga tingnan ng asawa ko. Kung hindi lang buntis baka hindi ko ito palabasin ng kwarto buong duration ng honeymoon namin Natapos din ang kulitan naming dalawa hanggang sa nakarating kami ng kwarto ko. Nakaredy na ang damit na pamalit nito kaya naman tutulungan ko na lang siyang maghubad ang kanyang wedding gown. Para kasing pati ako nabibigatan sa suot niyang gown. Kawawa naman ang mahal ko kung magtatagal pa sa kanyang katawan ang wedding gown niya. Alam kong init na din ito Kaya mo bang bumaba ulit para makihalubilo sa mga bisita? Sabihin mo lang kung hindi mo kaya maintindihan naman nila tayo. Nakangiti kong wika sa kanya habang ibinaba ko ang zipper ng kanyang gown sa likuran. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok ng tumampad sa mga mata ko ang makinis nitong likod. Ayos lang ako. Isa pa, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mommy kanina? After kumain may short program pa daw na gaganapin, nakangiti nitong sagot. Mukhang excited naman ito kaya hindi na ako nakaimik pa. Ito ba ang isusuot ko? Ang ganda naman nito. Mukhang pinaghandaan talaga nila Mommy ang araw na ito. Nakakahiya dahil hindi man lang ako nakatulong, muling wika nito sa akin. Hindi pa rin ako nakaimik lalo na nang tuluyan ng nahubad ang suot nitong gown. Tanging bra at panty na lang ang natira, kaya naman bigla akong nakaramdam ng pag-init ng aking katawan. Nag-react na din ang aking pagkalalaki. Ewan ko ba hindi pa rin yata ako sanay na nakikitang naked itong asawa ko. Ang ganda kasi talaga at hindi hadlang ang pagiging buntis nito para mabawasan ang kanyang kaseksihan. Rafael, ano na ang nangyari sa'yo? Tulala ka naman dyan, narinig ko pang wika ni Veronica sa akin. Pinitik pa ako nito sa aking ilong kaya naman kaagad akong nakabalik sa huwesyo. Ikaw yata itong pagod
Bakit hindi ka na nakaimik dyan? Tanong nito habang may pilyang nakangiti sa labi. Pinamaywangan pa ako nito kaya muli akong napalunok ng aking laway. Matulog na lang kaya tayo, sunshine. Hindi naman siguro nila tayo hahanapin sa labas, di ba? Sagot ko sa kanya. Kaagad ako nitong tinaasan ng kilay sabay dampot sa damit na pamalit sa wedding gown na nahubad na. Hindi pwede. Bili ni Mommy na bumaba kaagad tayo, sagot nito at akmang isusuot na ang white dress nito nang hawakan ko siya sa kanyang kamay. Kahit 1 round lang. Galit na ang anaconda ko sagot ko sa kanya. Kaagad na nanlaki ang mga mata nito at dahan-dahan na bumaba ang tingin sa gitnang bahagi ng aking katawan. Ilang saglit lang narinig ko ang malakas nitong pagtawa. Hahaha! Ikaw talaga wala kang pinipiling oras. Pakalmahin mo muna yan dahil hindi ako papayag na hindi tayo makabalik ng party. Hinihintay na tayong dalawa doon, sagot nito sa akin sabay naglakad papuntang vanity mirror. Nasundan ko na lang ito ng tingin habang dahan-dahan na nitong isinusuot ang white dress niya. Napahinga na lang ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Wala alam kong hindi ko mapipilit si Veronica. Isa pa tama ito, hinihintay kami sa labas. Kasal naming dalawa ito kaya dapat lang na kami ang personal na mag-aasikaso ng mga bisita. Isa pa ito na din ang pagkakataon na makilala ng lahat ng babaeng mahal ko. Malapit na kaming magkaanak at dapat lang na makuha din ni Veronica ang kaparehong pagkilala at paggalang ng lipunan katulad ng tinatamasa ng buong Villarama clan. Hindi nasunod ang gusto ko. Kanina pa ako gigil sa asawa ko pero dahil gusto niya talagang i-enjoy ang party kasama ng mga bisita at Villarama clan wala akong choice kundi pagbigyan ito. Baka magtampo sa akin Mamaya na lang ako babawi kapag matapos na ang party. 1 linggo kaming mananatili sa resort na ito at sa loob ng linggong iyon susulitin ko talaga ang araw na kasama ko siya ang babaeng mahal ko na si Veronica. Kakatapos lang namin ikutin ang mga bisita. Ipinakilala na din namin si Veronica sa mga kaibigan at mga business partners namin. Puro positive naman ang naririnig namin kaya alam kong masayang-masaya ito. Parang hindi nga naubusan ng energy. Kung kanina medyo nahihiya pa ito, hindi naglaon na sanay na din siya sa presensya ng ibang tao. Katulad na lang ngayon, kausap niya ang 2 kong pamangkin at isang kaibigan niya. Kita ko ang ngiti sa labi nito habang may kung anong masaya silang pinag-uusapan. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti na din. Hey, don't tell me na hindi ka na umiinom ngayon? Hayaan mo muna si Mrs. Hindi naman ibang tao ang kausap niya. Si Charlotte at Jen at Beatrice lang ang mga yan. Walang agaw sa asawa mo kaya focus ka muna sa inuman natin ngayon. Narinig kong wika ni Pinot. Napansin marahil nito na kahit sila ang kaharap ko, nasa kay Veronica pa rin ang buo kong atensyon. Kaharap nito ang mga pamangkin ko at stepsister ni Arthur. Sa totoo lang wala talaga akong balak na uminom ngayon. Ayaw kong tumikim ng kahit na anong alak at baka maging dahilan pa ng stress ni Veronica. Hindi na kasi nito nakalimutan ang nangyari sa akin noon nang minsan na nalasing ako kaya iwas alak muna lalo na at buntis ito ngayon. Hindi ba pwedeng na-amaze lang ako? Alam nyo iyon? Hindi pa rin ako makapaniwala na natagpuan ko na ang babaeng para sa akin, wala sarili kong sagot. Kaagad ko naman narinig ang pagtikhim ni Pinot. True love exists talaga. Tingnan mo ako, hindi ko akalain na ma-inlove ako kay Jen. Akala ko noong una na, challenge lang ako sa mga pagsusungit niya sa akin pero hindi ko na namalayan ang sarili ko na in-stalk ko na pala siya nang hindi nyo alam lahat. Tatawa-tawa namang sagot ni Drake. Hindi ko naman maiwasan na. Mapangiti. Ibang klase talaga kapag tumama si Cupido. Napapatino ang kahit na sino. Katulad na lang sa nangyari sa buhay ko, akala ko talaga noon habang buhay akong magiging easy-go-lucky Hindi ko man lang naisip na posible din pala akong magtino sa piling ng isang babae. Ang babaeng hindi ko yata alam kung ano ang mangyayari sa akin kung sakaling iwan ako. Parang bigla na lang kasi nitong nakuha ang malaking bahagi ng puso ko nang hindi ko man lang namamalayan. Ganyan ba talaga kayo? I mean si Drake noong bagong kasal din ganyan na ganyan din sayo. Basta na lang natutulala habang nakatitig sa asawa, narinig kong wika ni Pinot. Napasulyap ako dito at kaagad kong napansin ang naglalarong ngiti sa labi nito. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga. Gago. Malalaman mo din yan kapag ikasal ka na. Kapag matagpuan mo na ang babaeng para sayo. Sagot naman ni Drake.
Sunod-sunod ang pagtungga ng alak nito kaya hinayaan na lang namin. As for me naman, siguro malapit na. Bubuntisin ko muna ang babaeng mahal ko bago ko pakasalan para siguradong walang kawala sa akin, nakangisi namang sabat ni Arthur. Kaagad naman natawa si Pinot. Buntisin? Sino ang malas na babaeng iyon na pumapayag sa ganyang setup? Paano kung inutil ang matris at walang kakayahang mabuntis di lugi siya, narinig kong sagot nito. Sa boses nito halatang diskumpiyado ito sa pananaw ni Arthur. Sa bagay, kahit ako hindi kumbinsido sa sinabi ni Arthur ngayon lang. Napaka-selfish na dahilan. Sa aming magkakaibigan si Pinot. Talaga ang pinakamadaldal. Ito din ang pinaka-playboy. Siguro dahil isa siyang model kaya kung sino-sino ding mga babae ang mga pinapatos. Karamihan mga nasa showbiz kaya naman talo pa ang mga kolektor kung makapangolekta ng mga babae. Nagkaroon na din ito ng sex scandal noon. Mabuti na lang at kaagad na naagapan ng kanyang manager. Maliban sa pagiging isang model, isa din itong businessman. May mga apartments at mga hotels ito na nagkalat hindi lang dito sa Manila, kundi pati na din sa karatig na mga probensya. Basta, magtiwala lang kayo sa akin. Baka sa mga susunod na buwan baka ako naman ang ikasal, nakangiting sagot ni Arthur at sinabayan pa nito ng pagtungga ng alak. Hinayaan ko na lang sila sa topic nila. Wala akong pakialam kung balak ba nilang bumuo ng pamilya or hindi. Basta ang importante sa akin ngayon, masaya ako dahil tuluyan nang naitali sa pangalan ko ang babaeng mahal ko. Nagulat pa ako nang marinig ko ang boses ng pamangkin kong si Jen. Naglalakad ito palapit sa amin habang matalim na nakatitig kay Dreke. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga at muling napasulyap sa kinaroroonan ng asawa ko. Tahimik din itong nakatingin sa akin, kaya kaagad ko itong kinindatan. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang kaagad na pamumula ng pisngi nito. Drake, ano ba? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na bawal kang uminom? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Gusto mo ba tuluyan na akong magalit sa'yo? Narinig kong wika ng pamangkin kong si Jen. Wala talagang pinipiling lugar at oras ang katarayan nito. Kaya pala parang sabik itong si Drake na uminom ng alak kanina dahil pinagbawalan pala nitong pamangkin ko. Honey, sorry. Kaunti lang naman. Isa pa hindi ko mahindihan ang mga kaibigan ko Lalo na ang uncle mo, sagot naman ni Drake. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Pati ako dinamay pa sa walang kwenta niyang katwiran. Nagpapatunay lang na takot ito sa pamangkin ko. Sa bagay, kaugali na yata nitong si Jen ang mommy Arabella niya. Lumalabas na ang pagkamasungit Mabuti na lang at mabait itong si Drake. Isang sigaw lang mula kay Jen nanginginig na kaagad. Totoo ba uncle, narinig ko pang tanong ni Jen sa akin.